Hello! Para sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-start or mag-open ng Google Drive or paano gamitin yung Google Space. Ano nga ba yung Google Space, guys? Yung Google Space is, pwede rin siyang gamitin as, collaboration tool. Pwede kayong mag-communicate or mag-collaborate ng work, mag-organize ng work. The same function ng Notion na ginagamit ko. Yung Google Space, yung pinakaunang natutunan ko na pwede siyang gamitin as collaboration tool. Okay? So, yung Google Space is meron siyang Google Chat, meron Google Workspace, meron siyang pang file sharing, like Google Drive, tapos meron din siyang like yung mga Google Docs, Google Excel, or Google Spreadsheet, and Google Slides, mga ganun. So, pwede siyang i-share sa mga client din natin to organize our template links or our digital products. Okay, so yung Google Space, guys, is free lang siya to use. Pero, may limitation siya. Like, for example, yung Google Drive is, I think yung max lang niya is 10 gig or 15 gig. So, I think kung kung more on links lang yung isa-save natin sa Google Drive natin is hindi naman siya madaling mapuno. Kung na-experience niyong mabigyan ng mga free elements dati, yung mga pamigay ko is yun, ginagamit ko yung Google Drive ko, and then most of my elements na sinishare ko is mga high quality and mga malalaking capacity talaga. So, mas malaking consume ng storage. So, yun nga, since medyo nakakapagod yung parang nag-upload ka ng files, tapos i-delete mo ulit kasi maglalagay ka ulit ng bagong files for you to share it to others, ganun. So, I decided to transfer all the files, like the PNG files, the elements, dun sa Notion. Pero when it comes to like mga links lang, mga palink-link lang. So, I suggest you can use Google Space or Google Workspace. Okay? So, paano ba magsimula? First is, you need to have email, syempre. Gmail specifically. So, kailangan meron kang Gmail account. So, itong ginamit ko is account ng husband ko, and then I need to show you guys how to really start from scratch. Okay? So, ito yung account ng husband ko. And then, may messages na dito, ganyan. So, all you need to do is pumunta ka dito sa, parang may profile mo dito. And then, may 9 dots. Yung nakalagay is Google Apps. So, click mo lang yan. And then, punta ka dito sa Drive. Okay? Maraming choices dito. Merong search, maps, YouTube, na connected siya sa Google Workspace. Pero yung gagamitin natin is yung Drive lang. Okay, so click natin yung Drive, and then mag-open siya ng bagong tab. Okay, so yung lalabas is ganito. Wala pa talaga siyang laman, guys. And then zero pa talaga siya. So, gagawa tayo ng bago. Okay, kung i-click mo tong new dito, may choices na drop-down choices na lalabas, which is first, yung new folder. And then file upload, folder upload, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, and marami pang iba. Okay? So, ano bang mangyayari kapag kiniklik natin yung new folder? Okay? May magpa-pop up siya na magre-rename ka ng folder. For example, ito yung ginawa ko sa mismong account ko kung paano ko siya inorganize yung mga template links ko. So, just like for example, okay, lalagay ako dito ng folder na Canva templates for, let's say, Teacher's Day. Ganon. Pwede mo siyang i-change, guys. Yung nangyari kasi dito is naka-list siya. Naka-list layout. So, pwede natin siyang palitan na grid layout para ganito yung itsura niya. So, may Canva templates na tayo for Teacher's Day. So, what if mag-a-add ako ng bago? Pwede mo rin gawin na instead mong mag-click dito, pwede mo rin dito sa part, i-right-click mo lang, may lalabas na agad. Okay? Right-click mo lang, yung empty space dito or kahit saan dito, right-click mo lang, may lalabas na drop-down choices. So, again,
gagawa ulit ako ng bagong folder. So, papangalanan ko siya ng Canva templates for Halloween. Okay? So, yan, may dalawa na akong folders. So, try nating i-grid na lang siya para lalabas talaga yung names para mas readable siya. Okay? So, yan. Kung mag-a-add ka ulit, ano lang, right-click mo lang, new folder. Dito, yung pangalawang choices dito is file upload. Right? So, ang mangyayari dito, kapag mag-a-upload ka ng mga elements or ng mga files is ma-upload talaga siya. Magiging file storage talaga siya. So, kahit saan mo i-open yung Gmail account mo, yung Google Drive mo, is ma-access mo yung mga files wherever you are. Okay? So, just like for example, hindi ako pumasok sa dalawang folder na to ha. Nasa labas lang ako ng drive. Okay, so what if dito ako mag-upload? File upload. Hahanap ako ng other files na pwede ko ma-upload. Okay? Let's see. For example, ito. May in-upload akong 3. So, makikita mo dito sa bandang baba ng right side na ongoing yung pag-upload niya. So, yan. Complete na siya. Nakikita nyo, nasa labas yung mga files na in-upload ko. Kasi dito ko siya in-upload sa labas. Hindi ako pumasok sa mga folder na to. Okay? Pero what if gusto mo din siyang ma-organize, di ba? So, since yung mga in-upload ko so yan, pang Teacher's Day siya. So, what if gusto ko siya i-organize, like for example, gagawin ko lang is isa-select ko siya lahat, yung 3, and then ida-drag ko siya dito sa Teacher's Day. See, na-move siya. So, kung i-click mo tong Canva templates for Teacher's Day, andito na siya lahat. Na-organize na siya. So, what if mag-a-add ulit ako dito sa Canva templates for Halloween? Kiklik ko lang siya, and then right-click, file upload. So, ganun pa rin. Upload pa rin ako ng kahit ano wait. Mag-upload ako. Upload ulit ako ng 3. Mag-a-appear ulit dito yung status na starting uploads daw, 3 items. So, hihintayin mo lang siyang ma-upload. So, ayan, natapos na. May 3 files na tayo dito. And then, what if gusto mo na yung i-upload mo is naka-folder? Pwede din siya. For example, sa laptop mo, meron ka ng mga nag-gather doon ng mga files na naka-folder. Yung gagawin mo lang is i-right-click mo lang siya and then folder upload. Pagka-click mo ng folder upload, mamimili ka lang ng kahit anong naka-folder dun sa storage mo na gusto mo ma-upload at ma-organize dito sa Google Drive natin. Like for example, ito yung pipiliin ko. Okay? Nakikita nyo dito sa bottom ulit na may naka-folder siya. Nakikita nyo yung icon dito. Ganitong icon kapag image siya. Tapos, ganitong icon kapag folder yung ina-upload natin. Okay? Ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura kapag video naman yung i-upload natin. Okay? Try kong mag-upload. File upload. File upload. Hanap ako ng video. Ito na lang. So, yan. Natapos na yung folder daw. So, nakikita nyo naman dito na natapos na nga yung pag-upload ko ng folder. And dito is ganitong itsura kapag yung in-upload natin is video. Ganito yung image, yung folder, at saka yung video. So, nakita nyo naman na na-upload na siya. So, ganito yung mangyayari. Sobrang dali lang niya. So, dito naman sa bandang baba, may nakalagay dito na storage. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, is may limit siya, which is 15 gig lang. Pero sobrang laki na niya, guys. Kasi, imagine, ito na yung na-upload natin, pero yung na-consume natin is only 62.7 MB. Hindi pa nga siya umabot ng 1 gig, di ba? So, goods na rin yung 15 gig. So, yung ginagawa ko, yung mga links, mga template links ko is dito ko nilalagay. Kapag mga elements naman, yung mga heavy files, doon ko sa Notion nilalagay. Kasi mas malaki yung storage doon. Wala siyang limitation. Okay?
Kung may limitation man siya, i-explain ko siya sa inyo kung ano sa video tutorial ko sa Notion. So, since nasa Google Space pa tayo, so focus muna tayo dito, okay? So, yan. Normally, ginagawa ko, guys, is hindi nga mga files yung ina-upload ko kasi sobrang bigat. Sayang para sa akin yung space. So, okay. Para ma-delete mo siya is, pwede mo lang siyang i-select and then press nyo lang yung delete dyan sa keyboard nyo. Or pwede nyo ring i-click itong tatlong dots dito sa gilid and then move to trash. Kapag na-move nyo siya sa trash, guys, meron ka pa atang 30 days para pwede mo siyang ma-restore. Okay, like what if nag-change yung mind mo na, okay, ayoko na pala siyang i-delete. So, meron ka pang chance to restore it. I think 30 days. Okay, andito siya sa trash. Okay, select natin. And then, ito. May nakalagay dito, items in trash will be deleted forever after 30 days. So yun nga, meron ka pang chance to change your mind and then restore it if yun gusto mo siyang ibalik. So, paano ba siya ma-restore? Click lang natin tong tatlong dots dito ulit and then may nakalagay na restore. Meron ka ring option to delete forever kung ayaw mo nang makita. Kasi, kahit dinilit mo na siya, guys, okay, kahit dinilit mo pa siya, as long as nasa trash pa siya, gumagamit pa rin siya ng space. Okay? Meaning, naka-count pa rin yung file size niya dito sa storage natin. Okay? Kahit naka-delete siya, counted pa rin siya. Okay? So, in order para ma-less yung space is you need to delete forever if decided ka nang need mo na talagang i-delete. Okay? So, delete forever. Pwede mo siyang i-delete forever. Or kung masyadong marami na yung naka-delete dito, okay, like for example, magdi-delete pa ako ng iba. Ako dito sa drive, tsaka i-delete ko to. Okay, punta ako sa trash, so dalawa na siya. So, pwede ko siyang gawin ganyan. And then, delete yung sa keyboard. Pero, pwede din, kahit hindi mo na i-select, click mo lang tong empty trash dito. Okay, empty trash, delete forever. All items in trash will be deleted forever and you won't be able to restore them. So, dapat fix na yung mind mo na need mo na ba talaga siyang i-delete. So, if ever gusto ko siyang i-delete, so i-click ko lang yung delete forever. Kapag na-refresh ko ito, magbabago yung storage ko dito. Okay? Nagiging 55.6 siya kasi dinilit ko na yung nasa trash. Balik tayo ulit dito sa my drive. So, didelete ko ulit itong ito kasi templates yung nakalagay na file name eh. So, let's stick to the templates kasi considered as files na to eh. Okay. Delete ko lang. Delete ko lang to lahat. Okay. Anti-trash. Then, refresh natin. So, yun. Ayan. Back to 0 na tayo. Okay? Wala nang laman. Kung napapansin nyo guys, kung meron siyang naka-indicate pa rin dito na 40.1 MB, yung nandito guys is counted kasi yung mga files na sinesend sa atin through email. Okay? Just like for example, may nag-email sa'yo ng mga files. 'Di ba? And then, as soon as natanggap mo na siya, yung capacity ng mga files na sinend sa'yo is counted pa rin sa end mo. Okay? So, yun. Proceed na tayo. Canva templates. So, when we say Canva templates, yun nga mga editable file natin sa Canva. So, yung gagawin natin dito, guys, is what if pupunta ako ng Canva templates for Teacher's Day? And then, yun nga, gagawa ako ng i-organize ko yung mga templates ko. So, yung gagawin ko dito, guys, normally na ginagamit ko, right-click ko lang. May choices dito na Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Pwede mong gamitin yung Google Sheets. Pero yung ginagamit ko is yung Google Docs. Okay? Click lang natin. Pagka-click mo, may nakalagay dito na title. So, i-rename mo siya. Yung collection na to is like, for example, lalagay ko dito, mga pen sleeves.
for Teacher's Day. Ganon. And then after that, for example, ilalagay ko dito is, yung category niya is mga flower templates. So, yan. Kalagay ng ganyan. So, yung ginagawa ko, guys, is, naglalagay ako dito ng word na click here. 'Di ba? Napapansin niyo kapag nag-share ako sa inyo ng template, naka-organize siya ng ganito. May click here siya dito. So, what if meron akong link? Okay. For example, assume na natin na ito na yung template link. Huwag na tayo pumunta sa Canva. Assume lang natin na ito na yung Canva template link na nakuha natin sa Canva. So, kakopy ko yan. And then, para mapunta siya dito sa click here, iha-highlight mo siya, guys. Need ito naka-highlight. And then, after that, pwede ka mag-right click. Tapos, may nakalagay dito nga insert link. Or, pwede ding i-highlight mo siya. Tapos, may nakalagay dito na insert link. Okay? Parehas lang yan. Parehas lang yan dalawa. Okay? So, normally ginagawa ko, highlight siya, and then right click, insert link, and then ipipaste ko dito yung link. Okay? Tapos, click ko lang. Yan. Naka-hyperlink na siya, guys. So, kung i-hover mo siya ng ganyan, may nakalagay dito na yung output. So, since gusto ko ipakita pa rin sa inyo yung yung itsura talaga kapag Canva talaga yung gagamitin natin. Okay? Wait lang. May nakopy na ako, guys, na Canva. So, kung gusto mo siyang i-edit, guys, i-highlight mo lang siya ulit and then click mo tong edit link. Okay? Kung gusto mo siyang i-edit. Pagka-click mo, may nakalagay dito na click here. Pwede mo siyang i-change na click here to proceed. Kasi ito yung magiging, kumbaga, kinalabasan ng hyperlink natin. And then, replace mo lang tong link. Paste mo dito yung bagong link. And then, click apply. So, see? Na-change yung text. Naging click here to proceed siya. And then, nakalagay dito na canva.com. Naging Canva na siya. Kapag i-click yan ni client mo, pagka-click niya, yung lalabas is yung template na. Okay? See? Ito yung template ni Miss A ng mga pen sleeves. So, ito yung kinalabasan. Ito yung lalabas. Like, a template created by Miss A was shared with you. Start designing now. So, okay? So, yan. Ganun lang gagawin mo. Like, for example, let's say, cute templates. Ganun pa rin. Pwede mo tong i-copy, guys, Pwede mo tong i-copy. And then paste. Tapos, edit mo lang. Kung i-edit mo to siya, itong kinopy mo dito, hindi siya maapektuhan. Okay? Hindi maapektuhan to. Okay? Tignan natin maghahanap ako ng ibang Canva link. So, let's say, yun, kinopy ko siya. And then, yun nga, i-edit ko to. Tapos, edit link. And then, replace ko lang yung link. And then, apply. So, yan. Nakalagay dito. Again, open natin. Pag i-open mo to, yung lalabas dito is yung pen sleeve na first nating kinopy. Okay? Tandaan nyo itong design na to. Grateful. Template created by Miss A pa rin. Ganon. Pero yung pangalawang nagawa natin, try natin if ganon pa rin. Or na-change ba siya? Kasi kinopy natin siya eh. So, yan. Yung kinopy ko is yung parang chip bag. So, yung dalawang link is magkaiba na. Ganun pa rin yung gawin nyo, guys. As long as organized lang yung paggagawa nyo, guys. Pwede nyo siyang like i-copy ito lahat and then paste, 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 space. So, gagawin nyo is i-edit nyo lang. I-edit nyo lang. Ganun. And then, change nyo yung name. So, yun yung normally ginagamit ko. Kung babalik tayo dito sa Drive, guys, may nagawa na tayong Google Doc account. Okay? Andito siya sa Teacher's Day. Kung papasok tayo dito sa Teacher's Day, may isang Google Docs na. Meaning, may nagawa na tayong collaboration link. Okay? This is considered also a collaboration link for our clients na pwede nilang ma-access na naka-organize. Okay? Paano ba siya i-share? Kapag i-share niyo siya, guys, is, i-click nyo lang yan.
And then, kung napapansin nyo dito, ang kagandahan pa dito guys ha, kung dito ka mag-i-edit, kahit mawalan ka ng internet or mawalan ka ng kurente, yung saving dito guys is naka real time. When we say real time, kada edit mo dito is naka-save siya agad. Okay? Papakita ko sa inyo ha. Dito sa bandang ito, dito, tingnan nyo dito sa part na to ha. Mag-i-edit ako. May lalabas dyan na magsasabing naka-real time saving yung mga gawa mo. Okay? Try nating mag-edit. Okay? See? May nakalagay na save. Save to drive. Kahit space lang yung ginawa ko. Kung lalagay ako ng hello, see? Naka-saving pa rin siya. So, every time may edit ka guys, kahit mag-brown out yan, kahit anong mangyari, is automatic na masisave siya real time. Bawat gawa mo. Okay? So, wala siyang problema dito. Talagang masisave yung every last edit mo. So, paano ba siya i-share? Yung ginagawa ko guys, very important ito guys ha. Kapag nag-share ka ng Google Drive link mo, yung i-share mo lang guys, kung gusto, like for example dito, maraming like for example ha, i-duplicate na lang natin to. May kakopy. Wait lang ha. Na-assume lang natin na meron pang iba. Cheap bags for Teacher's Day. So, what if itong folder na to is i-rename natin na bundle? So, lahat ng nandito sa bundle is lahat siya ng klase ng templates. Like, for example, we say lahat ng klase. Meron siyang pen sleeve, meron siyang ref magnet, meron siyang cheap bags, meron siyang bookmark magnets, mga ganun. So, kung bundle yung i-avail ni client, like gusto niyang i-avail lahat ng to, yung gagawin natin in order para ma-share lahat ng to is, i-click lang natin to. Just click the file name. And then, may lalabas dito na share. May new folder, open with, download, rename, share, organize, folder information. So, yung gagawin natin is share natin siya. Okay? Click lang natin yung share. Pwede mo siyang i-copy link actually. Pero just make sure na yung permission niya is nakaset ng maayos. Okay? Take note of this guys ha. Kasi very important talaga to. Kasi nangyayari to sa akin. Shinare ko yung mga files ko. Tapos yung permission is naka-edit. Kasi may nagre-request na gusto nilang maka-edit. So, inaccept ko naman. So, yung nangyari is, naging magulo yung mga files ko. So, yung very important dito na settings na gagawin mo is kapag nag-share ka, pagka-click mo ng ganyan, share, may lalabas dito na parang settings. Share bundle Canva templates for Teacher's Day. So, yung general access dito guys, naka-restrict siya. So, yung i-change natin to into anyone with the link. Pero dapat naka-viewer lang. Okay? Huwag mo gawing commenter, huwag mo gawing editor, kasi kapag ginawa mo tong editor guys, magagalaw niya yung lahat ng files. Meaning may authorization siya to delete, may authorization siya to change. So, no. Okay? That's a no-no. So, when we share the link, when we change the general access into anyone with the link, make sure to change the role into viewer. Okay? Kung meron ka namang email ni client, just for example, pwede mo ding i-share sa kanya, for example, email, incognito creations, ph. So, yan. So, i-click mo yan. And then, yun pa rin, i-change mo pa rin as viewer. So, may option dito to notify people or no. For example, i-click mo yung notify, may magsisend sa kanya ng message through email na binigyan mo siya ng access sa bundle mo. Okay? Pwede mo ring i-skip kung ayaw mo. Okay? So, share mo yan. Pagka-click mo ng share,
Kapag titingnan mo ulit dito sa share, andito na siya. Okay? As viewer. So, kung gusto mo naman siyang gawing editor pwede din. Pwede mo rin i-transfer sa kanya yung ownership. Pero yun nga, templates naman natin to. So, optional lang ito. Magiging applicable lang ito kapag yung papasahan mo ng link is ginawa mo talaga for her or for him. So, pwede yung transfer ownership. Okay? So, yun. Importante na viewer yung general access. Okay, guys? So, kung in-add mo na si client dito as email, no need to copy the link. Okay? Kasi automatic na yun, magsisend sa kanya through email nung link para dun ma-access na niya yung files. Okay? Kung ayaw mo namang i-add si client dito sa mga people with access, yung gagawin mo lang again is yun nga, anyone with the link and then viewer. Okay? Huwag niyong kalimutan to, guys. Huwag niyong isi-set yung general access into editor or else masisira yung mga files nyo. Okay? May mawawala, may magagalaw. So, always set it as viewer. And then, copy the link. Yung link na na-copy dito is yun yung ibibigay nyo kang client. Okay? Automatic, magkakaroon na siya ng access sa lahat ng bundle mo. Okay? So, what if yung in-avail ni client is gusto niya cheap bag lang. Kasi ayaw niya ng pen sleeve kasi meron na siyang pencil. What if gusto niya lang ng cheap bag? May option din dito, guys. Dito sa 3 dots. Pwede mo rin siyang i-click and then share. Ganun pa rin. Share. May lalabas din dito. Ganun pa rin. Anyone with the link, dapat viewer and then copy. Yung makakopy na link is for cheap bags only. Hindi masasali yung pen sleeve. Okay? Hindi siya maisasali. So, kapag inopen mo to, cheap bags, for example, nandiyan na yung template lahat, meron ding option dito sa tabi ng profile natin. May option din dito to share. Ganun pa rin yung option na lalabas, guys. Copy nyo pa rin. Okay? So, automatic na siyang, binigyan nyo siya ng access, ma-open niya na. Pero kapag nakalimutan nyo siyang i-change yung general access, like for example, naka-restricted pa siya, guys. Okay. What if ganun? Nakalimutan mo siyang i-update, tapos kinopy mo yung link. Kung i-share mo siya, yung link, guys, automatic, may lalabas na option kang client na need pa niyang mag-request access from you. Okay? Sobrang hassle na siya kay client kasi yun nga, shinare mo yung link pero naka-private naman. 'Di ba? So, since binili na niya yung mga files, you need to change the general access into anyone with the link. Viewer. 'Di ba? Kasi kapag ni-restrict nyo siya, hindi talaga sila makakapasok sa link. Okay? So, kailangan anyone with a link and important yung general access set to viewer. Okay? Again, wag isa-set as editor dahil magugulo lang yung mga files nyo. Okay? So, yun. The same thing pa rin dito. Ganun pa rin. Ang gagawin nyo, share nyo lang. Share. Tapos yun, may mag-a-appear ulit. Kasi 'di ba, magkaiba yung kanina, yung sa Teacher's Day. And then dito sa Halloween is yung settings dito is wala pa talagang na set. Compare dito ha. Tingnan natin ulit. Share. See? Andito yung mga in-add natin kanina. Email, yung anyone with the link. Okay, saan natin ganyan, done. Pagdating dito sa Halloween, kapag chinek natin yung share, wala pa talaga. So, kung gusto mo siyang ma-access siya ng client natin is, change natin na anyone with the link, and then set as viewer. And then copy the link. Yun yung isi-share natin kang client. Okay? So, ito yung magiging maganda sa Google Docs, guys, kasi naka-organize lahat. Naka-by link siya. Okay? So, kung gusto niyo naman na yung gagamitin niyo is Google Sheets, pwede na naman ha. Try natin. So, andito ako sa Halloween. So, right-click ko lang. Open lang ako ng Google Sheets. Okay? So, automatic gagawa siya ng bagong tab.
And then, meron din dito, same ng sa Google Docs, may title din dito nakalagay. So, i-change natin ito guys, ha? Para, para organized na talaga siya. Malalaman mo kung ano tong laman ng mga files na to. So, for example, for Canva templates for Halloween. So, yan. So, ilalagay natin dito, file name, and then, template link. So, yan. So, lalagyan natin ng medyo color para organize talaga. Ito yung technique guys para magkaparehas yung laki nila. So, isi-select mo tong dalawa. And then, kahit mag-move ka ng konti, magkakapareha na yung size. The same thing with this, oh. Sinelect ko yan lahat. Tapos, i-adjust ko ng ganitong size lang. Automatic magkakaparehas na yung size. So, ganun lang yung kung paano mo ma-change yung size na magkaparehas yung laki niya. So, ito, sa A and B muna tayo. Lakihan natin ng konti. So, yan. Center lang natin. Okay? So, dito, lalagay natin, like for example, mag printing, mag designs, and then dito is pen sleeve, cheap bag, ganon. So, yung link dito guys is, pwede mo na siyang automatic na, like for example, nag-copy tayo dito ng link. Kunyari, ito na yung Canva link. Pwede mo siyang gawin like, ipipaste mo na lang siya dyan agad. Diba? Kung napansin nyo, medyo naging mahaba siya. Yung gagawin nyo dito is, i-click nyo tong letter B, and then, dito sa toolbar na to, may nakalagay na text wrapping, and then, i-click nyo yung wrap. Okay? Huwag yung overflow, huwag yung clip, yung wrap. Okay? Ito yung mangyayari kapag kinlik natin yung wrap. Yan. Nagiging mas organized siya. So, i-click natin yung A, and then, itong vertical align. And then, pipiliin ko yung middle. Para magiging center talaga siya, guys. Kapag kinlik natin to, yun pa rin, yung lalabas pa rin is yung template. Yan. Diba? Kung gusto niyo namang maging organized, like for example, the same thing nung nandun sa Google Docs, like pwede mo rin gawin na ganito, click here to proceed, ganyan. So, yung gagawin natin is automatic, pwede mo na i-click lang itong no need mo na i-highlight. Like, i-click mo lang tong cell na to, and then right-click nyo lang, and then may nakalagay dito na insert link. Okay? So, yung link is ipipaste lang natin dito, apply, automatic na siya, guys. Diba? Automatic na siya. No need to highlight, just right-click the cell, and then edit link, or add link, and then automatic, pagka-click mo, naka-organize na yung mga templates natin. So, nasa sayo pa rin yan, guys, ha? Kung Google Docs yung gagamitin nyo or yung spreadsheet. Okay? Nasa inyo pa rin yan kung saan kayo mas komportable. Yung para sa akin, suggest ko lang, mas maganda yung spreadsheet pa rin eh. Pero kasi nasimulan ko na yung Google Docs, kaya tinuloy ko na lang para maging uniform siya sa part ko. Okay, so ganun pa rin yung process, guys. Kapag nag-share ka, dito pa rin, ganun pa rin, okay? Anyone with the link pa rin, and then set as viewer. Pwede ka pa rin mag-add ng email, and then set as viewer. Notify or not notify, nasa sa inyo yan. Pero kung gusto mong ma-notify si client na na-send mo na, just check the option notify people. Okay? So, yun. Kung babalik ka dito sa Drive, ayun, may nagawa na tayong organized file para sa templates natin. Kung papasok tayo dito, again, yung lalabas is yung mga naka-organize na, guys. Okay? Sobrang dali lang. Medyo confusing lang siya at first, pero kapag pinaktis niyo talaga siya, sobrang gamit nito. Okay?
magiging mas impress si client sa'yo kapag yung pag-organize mo pa lang ng templates mo is sobrang maayos. So, yung maiba kasi, kapag bibili ka ng mga Canva templates, yung binibigay nila is automatic link. And then, sinisan nila lahat yung link. Hindi siya naka-organize ba? Kasi sa part mo, sobrang hirap pa na ikakopy mo pa siya from Messenger, and then, ikaw pa yung mag-organize. Pero, kung ito yung gagawin mo, you give your client the easiest way para ma-access yung mga files, di ba? Ang kailangan niya lang gawin is open yung link na shinare mo, and then pili lang siya ng ganyan, and then pwede siyang mag-make a copy. For example, i-delete ko yung file na to. Kapag i-delete ko to siya, guys, automatic na mawawala ng access si client. So, ako, normally, yung ginagawa ko is make a copy ako. I make sure to make a copy. Why? Kasi what if i-delete siya ni seller? Mawawalan ako ng access. If you're planning to buy some templates from other digital creators, and then yung pinoprovide nilang link is Google Drive or Google Docs or whatever, make sure to make a copy. Okay? Lalo na kapag marami yung mga templates, always make a copy. Okay? So, yun. What if, for example, gusto mo lang, kasi naka-folder na to, di ba? What if gusto mo lang mag-download ng copy nito? Pwede din naman. So, dito sa option na to is may nakalagay dito na download. Meron din dito sa 3 dots, meron din download. Kung i-click mo to, guys, dito sa file na to, pag i-click mo yan, may download din. So, kapag dinownload nyo yan, automatic, naka-zip file siya dun sa laptop mo. And then, i-extract mo na lang in order for you to access the files. Okay. Pero kung comfortable ka naman using the Google Drive, just make a copy na lang. Pero minsan kasi, kapag nawawalan tayo ng internet connection or nawawalan tayo ng kurente, hindi talaga natin ma-access yung mga files sa G Drive kasi kailangan siya ng internet, kailangan siya ng electricity. 'Di ba? So, para sure, you can download a copy for yourself para ma-view mo siya offline. So, yun lang. I think, yun lang muna kasi dapat introduction na yung gagawin ko sa G Drive pero halos parang tinuro ko na sa inyo lahat kung paano ko talaga ino-organize yung mga files ko, yung mga templates ko dito sa Google Space. Sobrang gamit niya, guys. I really want you guys to learn Google Space. Kahit yung Google Drive and then Google Docs and Google Spreadsheets lang yung pagtuunan nyo muna ng pansin. Huwag nyo munang pansinin yung ibang features dito sa Google Space. Kahit yung 3 lang. Okay? Kasi ako personally, yung ginagamit ko lang talaga dito sa Google Space ko is yung Google Drive, yung Docs, at saka yung Spreadsheets. Yun lang talaga yung main na ginagamit ko. And the purpose of my Google Drive is for file storage, file sharing. Okay? Sa mga minimal lang na mga capacity ng file. Okay? Pero yung pangmalakihan na, yung sobrang maramihan na, is I advise using Notion. And then itatakol ko yan mga next pa na mga tutorials natin. Kasi nga, yung focus muna natin dito is for you to know how to use Google Drive to organize your templates. Okay? I hope na meron kayong natutunan sa tutorial na to. I know, medyo confusing talaga siya. Pero if you find yourself having a hard time to understand, you can PM me. Okay? You can message me sa Slack natin for clarifications and I will teach you how to do it one-on-one. Okay? So, wag kayong mahiya na mag-PM sa akin. I can teach you yung walkthrough talaga. Okay? If medyo confusing. Pero, I know for sure, yung tinakol ko dito is very easy pa rin to understand. Okay? Pwede nyo balik-balikan i-view itong video na to if medyo may na-miss out kayo. So, pwede nyo yung gawin. So, yun nga. Yung tutorial na to is halos tinuro ko na nga lahat. And then, all in one video. So, I think yun lang. And I hope, yun nga, meron kayong natutunan. And maraming salamat sa panonood. And aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.